So, hi guys, welcome again to another video. So, in this video, we will have a tutorial on how to set up RAID 1 or add mirror drive using Windows Server 2012 or Windows Server Primary. So, before gumawa tayo ng video kung paano mag-add ng mirror drive using Windows 7. So, ngayon naman, gagawin natin siya in Windows Server. So, as you can see here, so nandito yung ating server. So, naka-remote desktop to siya. So, makikita nyo, isang disk lang yung naka-install. So, this server is a Active Directory server. So, ang purpose lang po nito is Active Directory controller. So, ito yung kanyang disk. So, ngayon, isa-shutdown ko siya para i-install yung disk para i-set up yung RAID. So, ganito yun. This video is testing kasi nakita ko sa internet, sinearch ko kung pwede ba na kasi yung makikita nyo dito this part. May nakita kasi akong other threads or forum na hindi daw pwede i-set up itong system drive. Kung mag-add ka ng mirror or setan mo siya ng mirror drive, hindi daw siya possible kasi itong dynamic disk is ma-convert into yung ano tawag yan? Dynamic. Basta yung mawala yung niya. So, bale, if i-mirror tong drive na to, maging ganito. Kailangan saglit convert this. Ano ba yan? Hindi nakalimutan ko yung pangalan. So, hindi daw siya magbo-boot. So, this is a testing to prove it. So, ang gagawin natin, meron tayong one external drive. No. Meron tayong isang 1 terabyte na hard disk na pang PC. And then, we have also a 300 gigabytes na hard disk. So, ang gagawin natin, i-clone natin itong disk 0 sa 1 terabyte para meron tayong backup or in case na masira yung configuration or hindi mag-boot, at least dun sa 1 terabyte na hard disk, nandun yung ating system drive. And then, yung isang 300 gig na hard disk, yun yung i-test natin at sisetan natin ng RAID 1 or mirror drive. So, i-check natin kung mag-work ba siya. Yan. So, hindi ko pa to na-try dati. Kasi yun din yung ginawori ko na pag sinet siya ng RAID 1, baka mawala yung bootable system niya or hindi siya ma-read ng computer. So, ito, ite-test natin siya. So, before pala, add ko lang. So, ginagawa namin na backup is, using yung backup ni Windows. Check natin kung nandito. Backup. So, ito, Windows Server Backup. So, ito yung ginagamit. So, nag-a-add kami ng disk, either external or internal, tapos siniset up namin to siya. So, may specific siya na schedule para mag-backup. So, full system backup yun siya, whole system. Pero yung ngayon naman natin is parallel, hindi man siya backup pero at least siya failover na settings, which means in case na masira yung main drive or either sa kanang drive, meron pang iisang sasalo na drive para gumana yung system. So, itong backup kasi na ganito,
kailangan mo siyang i-restore or i-load pa sa bagong server or bagong install na operating system. So, medyo time-consuming siya or hago. Pero, yung isang kasi failover. So, although minsan redundant yung ginagawa natin, merong Windows Server backup, tapos meron naman siyang parallel or yung mirror. So, yun. So, shutdown ko muna itong PC ay itong server para i-install natin yung drive. So, hindi ko na ipapakita, guys, paano ko in-install yung drive. Kasi yung sa videos before, videos ko yung sa Windows 7 na pinakita ko na paano in-install. So ngayon hindi na. So shutdown natin, tapos i-set natin yung yung logs niya. So hardware installation planned para malog. So shutdown. Yan. So babalik tayo, guys. A bit papakita ko sa inyo. So, yun guys, na-install ko na yung disk. So, i-check natin kung na-detect. So, first, i-run natin yung HD Sentinel to check the hard disk health. So, ayun, kita naman natin na yung Samsung na 300 gig is nasa 98% na lang yung health. So, medyo delikado to. While yung isa naman na 1 terabyte na Toshiba or Toshiba is wala, 100% as well as yung WD. So itong Samsung na HD 321HJ is nasa 98%. So ang gagawin natin una is to clone the disk, the main disk or yung system drive na which is yung itong WDC. So, check natin siya. So, run natin ng disk partition, settings, and format disk. So, sa Windows Server po to siya. So, ngayon, yun, na-detect naman ulit ni Windows Server. Dati, sa Windows 7, ganun din na merong disk na kailangan siya i-initialize. So, cancel lang muna natin siya para mapakita ko. So, andito na. So, yung disk 0 is unallocated. So, bagong disk yan siya, walang ano. While si disk 1, ito siya, may laman to. Pero, i-ano na natin siya, i-delete volume. Okay. Okay. So, yun. So, first, sa sinabi ko kanina, ita-try natin i-mirror yung itong this one or yung drive C. Pero, before yun, manigurado muna tayo. So, i-clone natin siya. So, pag clone nito, gumagamit ako ng mini partition tool. So, ito. So, you can download it for free. Pero hindi ko lang sure kung ano yung mga features ng free version. So, to copy, so click papatulong tayo sa kanya para hindi tayo para sigurado. So, dito tayo sa copy disk wizard. So, cloning or copy disk, isang term niya lang yan. So, welcome to copy disk wizard. This wizard helps you create a copy of your hard disk. So, to continue, click next. So, select disk to copy. So, i-select natin yung disk na i-copy natin. So, ang i-copy natin is yung disk 2 na WDC. Tapos, click next. So, select target or choose a disk to copy the source content to.
So, i-install, i-copy natin siya or i-clone natin siya sa Toshiba na hard disk na 1 terabyte. So, next. So, fit lang natin siya yung partition. Copy without resizing. Sige, fit natin siya sa disk. Next. So, boot from the destination disk. How to boot from destination? Please note, to boot from the new disk, please configure the computer BIOS settings. Make sure that the new disk is configured as default disk. O kasi pag clone mo to siya, ibig sabihin, pag read ng computer, pag read ng computer, dalawa yung system na i-boot. So, kung gusto mo yung Toshiba ang mag-boot as drive, so kailangan mo siyang i-configure na default na boot disk. Or kung gusto naman i-retain, okay lang din. So, finish. Tapos, pagtapos nun, hindi lang yan siya dyan. Kailangan mo i-apply. And then, so, apply pending changes. We strongly recommend turn off our computer before. Say yes. So, operation copy partition cannot be completed because this 2 partition 1 is being used. So, sabi dito, hindi niya pwede makopy yung disk 2, yung partition 1, which is the system drive kasi ginagamit siya. So, please choose one of the following options. So, restart your PC and Minitool Partition Wizard will automatically finish rest of the pending jobs, or close other programs and click retire button to continue, or C, cancel the operation. So, kailangan nito kasi ginagamit yung disk. So, kailangan siyang i-restart. So, i-restart natin itong PC and then automatic siya mag-run doon sa BIOS yung mini partition tool. So, ipapakita ko sa inyo yung video after restart. So, paano siya mag-gana. So, i-try natin na restart now. So, yun. Magre-restart na yung ating Windows server. So, check. So, ito na guys, nag-run na yung mini partition tool. So, kino-clone niya na yung disk. So, medyo matagal to kasi ilang gig yung i-clone niya. So, stop ko na lang yung video dito. Then, papakita ko na lang sa inyo later on yung finished product or finished na process. So, hi guys, welcome back again. So, after a few hours of cloning the disk, natapos na rin po. So, ngayon, i-check natin kung ano nangyari. So, first, let's open this partition. So, click Windows key for those who use Windows Server. Then, type in this part, short for this partition. So, then create and format hard disk partitions. Just click. So, dito natin check kung pumasok or na-clone yung disk. So, ito na yung kinalabasan, guys. So, this 0 yung ating 1 terabyte na hard disk, and this 1 is yung current na 500 gig. So, yun, na-clone niya na. So, dinivide niya yung partitions from F and G. So, this is the system partition na clone nung this one, and share G, ito naman yung sa shared. So, in-extend niya. So, nangyari, gifit niya yung
finite niya yung ano yung size nung original disk sa 1 terabyte disk. So, in-adjust niya rin yung partition, which is good na hindi ka na mahihirapan. Pero kung gusto mong mano-mano, if meron kang i-allocate sa ibang disk para doon, so hindi mo siya i-select. Parang kung ano yung sa C at saka sa D nung original na disk, yun din ang papasok doon. So, for backup purposes lang to. And then, so, itatry natin kung i-double check ko lang muna. I-reboot natin siya gamit yung yung disk 0 para ma-check natin kung working yung yung clone kasi baka hindi mag-boot, di ba? At sigurado tayo. So, yun, saglit. So, para maka-sure tayo, so we will create a Windows backup. So, makikita rin natin dito paano i-install yung Windows backup. So, sorry sa aking messy hair. So, para tayo install ng Windows backup na nakalagay dito sa instruction niya. So, Windows Server Backup is not installed on this computer. To install Windows Backup from Server Manager, select Add Roles and Features and follow the wizard on Server Backup feature. So, click natin yung dito sa Windows Server Manager, then Tools, then sana ba yan? Windows Server Backup. Ito, na-click. And then, yan na. Oops. Add roles and features. Sorry. Click Add roles and features. Then next, role base. So, yun. Server. Next. Select natin yung Windows Backup. Windows Server Backup. Click Next. Then install. So, install natin siya. So, check ko muna tong service na nag-red. So, okay na to. Yan muna natin. So, installing na po siya yung ating roles and features wizard. Isi-sure lang natin kasi baka magkaroon ng any palya. At least meron tayong Windows Server. So, malapit na guys.
Then, okay na siya. Click close. Then, check natin ulit sa Windows Server Backup. So, yan. Meron na siya. So, click tayo sa Tools, Windows Server Backup. Continue. Saan tayo click? So, antayin lang natin, guys. Backup once. Check natin yung backup once. Then, magpa-pop up siya. Create a backup using different options. So, next. Full server backup. Customize ko lang siya. Kasi gusto ko lang yung C drive. And add items. So, check natin yung anong drive yung ano pala. Drive C. So, yung drive C lang yung ating i-backup. Okay. Then, next. Local drive. Select lang natin yung local drive. You can select remote shared folders if you have a file server or mga repositories. Pero dito kasi, ano lang natin siya sa isang disk. Reserve. Papasok natin siya sa G. Let's select drive G para dyan ipasok. Okay, next. Backup. So, yun. Hintayin na lang natin matapos. It's almost, yung ating, is, drive C is almost 172 gigabytes. So, post ko muna dito, guys. Huwag na lang. So, inisa na natin, guys, yung Windows Server na mag-create ng mirror drive using the RAID 1, and then pag-create din ng ng Windows Server backup, yung full system backup. So, ito na rin yun. So, inisa ko na, hindi na siya separate kasi for some instances, kailangan natin i-backup siya. So, yan na. So, nagba-backup na siya, guys. Tayo na lang natin. So, like sa sinabi ko last time about sa backup, so importante talaga siya. Not only for IT persons or network or system administrator, even a normal person or working or even a student, kailangan mag-backup kasi hindi natin sigurado kung anong mangyayari sa laptop natin or computers. Minsan yung instances, pag nasira bigla yung hard drive, wala na. So, back to zero naman or back to scratch. So, usually, typical na ginagawa pag backup is to copy your files to any drives like flash drives, optical drives, external hard drives for files. Pero in terms of system or especially yung mga computer systems na, so, hindi na uubra yun kasi dapat kailangan may redundancy or yung parallel na so like sa mga company kailangan ganun yung yung sistema. So, you can have it automatic, may scheduling for the Windows Server backup. Pero yung sa mirroring, hindi mo na kailangan i-schedule kasi real time naman yun. Anything na may changes or anything na mangyari sa isang disk mo, kinakopy lang sa kabila.
So, binack up natin siya ngayon kasi we will make sure na meron tayong copy before natin gawain yung procedure, yung i-raid 1 natin yung system drive at saka yung isang drive. So, ganun na safety procedure. So, if you modify something, make sure you have backup. Ganun din katulad sa programming or paggawa ng mga software or even Photoshop multimedia, di ba? Before ka save ka muna ng another copy. Kaya minsan may mga kita akong file name na Final 1, Final 1, 2, Final yan, Final talaga. So, dahil doon. So, 80% na siya. So, yung video na to is compact, guys. So, pinakita na natin kung paano mag-clone ng disk using mini partition tool. Paano siya i-clone, di ba? Isa rin yun sa magandang way ng pag-backup na from another drive na kinopy mo talaga yung isang drive sa isa. So, pero wala siyang parallel mirroring. So, parang another copy lang siya. So, usually, ganun iba. Mag-clone ng disk and then ilipat from other places na hindi siya, hindi sa same location ng system. So, parang, ang tawag niyan is collocation. So, ano yun siya, yung hindi siya collocation siya, means na yung parang talaga siya yung hardware mismo. So meron naman backup na from other servers or other collocation na mga server room. For example, yung mag-rent ka ng mga server online, ganun, tapos doon mo i-save. Like niya is yung kunyari yung hosting ng website, ganun. So, itong na to, not necessarily, ito talaga yung mga ways ng pag-backup. So, sa akin lang, ito yung mga ginagawa ko. Hindi ko alam kung may advanced pa or much better. Pero usually talaga, pag Windows Server, usually yan, RAID talaga yung ginagamit. Or tinatawag na, ano ba yung RAID? Redundant Array of, individual disk, something ganun. So, may classification yan siya. RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 5, RAID 10. So, explain ko na lang. Ang RAID 0, ang function niya yan is, para sa akin lang, hindi ako nag-base yung performance, parang mag-a-add ka ng isang disk. For example, ito yung hanap tayo ng oops. So, for example, ito yung system disk mo. Mag-a-add ka ng isang disk, tapos para mag-help siya sa performance nung inito. Parang mag-share sila na hindi siya necessarily combine or mag-combine yung capacity, pero yung sa process niya. So, parang mag-share sila ng allocation. Same capacity siya. For example, 1 terabyte yung disk na isa and 1 terabyte yung disk na isa. Hindi siya mag 2 terabytes. So, parang maging isa siya na hard disk, tapos nag-share lang sila ng allocation. So, mas mabilis siya. RAID 1 naman is yung mirroring. So, kung anong laman nito, pag minirror mo dito, isang disk sila, pero tawag yan, kung masira itong isa, may nandito rin yung laman ng isa. So, ang difference ng RAID 0 sa RAID 1 is yung RAID 0,
hindi siya totally mirroring. So minsan merong laman dito na merong laman dito yung sa system, yung iba naman wala nito. So pag masira yung isang hard disk nito, corrupted itong isa kasi hindi sila mirrored. Unlike sa RAID 1, yun, sa RAID 1, kung anong laman nito, laman din ito. Pero, meron tinatawag na RAID 10 or RAID 10. So, RAID 10 is the combination of two. So, mirrored siya, shared allocation siya. So, mas mabilis siya at saka mas safe. So, yun yung commonly, RAID 10 ginagamit. RAID, RAID 2. Sorry, search ko muna guys ha. Hindi ako sigurado. RAID. So habang nag-ano muna, papakita ko na lang muna guys. Google, explain ko sa inyo. So ito. Habang naglo-load, paparaisahan na. Wala siyang picture. Kailangan ko ng may picture. Ito na lang guys. So ito na yung striping striping yung RAID 0. So kung dalawang disk siya, si disk 1 at saka si disk 2. So hindi siya same na na block or yung laman. May allocation si disk 1 na wala si disk 2 ganun. So yan yung RAID 0. So yung RAID 1, saan sa RAID 1? Kaya lang guys yun, si RAID 1, ito, mirroring. Kung alang laman ni RAID 1, yun din ang, ni disk 1, yun din ang laman ni disk 2. Ayan, bulol. Si RAID 10, so ito, yan, stripe plus mirror. So, nag-share sila ng allocation, nag-share din sila ng disk. Tapos, RAID 3, wala palang RAID 2. So, ganito yung RAID 2. So, ang RAID 3. So, ang RAID 3 is priority on separate disk. So, kailangan siya ng minimum na 4 disk. So, hapat siya pag mag-set up ka ng RAID 3, kailangan may separate na siya na disk. Baka may RAID 2. Sorry. Dali lang guys Sorry. Ito, wala. RAID 3 yata. So, ito yung diagram niya. So, sa apat na disk na yan, so, yung isa, separate disk. Tapos, sa RAID, ikaapat na disk, dyan niya i-combine yung parang i-pair niya yung mga blocks nung tatlong disk. So, medyo mahirap siya i-explain. Pero yan. RAID 5 naman, RAID 4. So, parang ganun din siya sa RAID 5. Iba-iba lang ng Tapos, RAID 5, ito, minimum of 3 disk yan siya. So, may RAID 6. Medyo complicated na to, hindi ko na-explain. Basta yun na siya. Balik tayo. So, 66%. So, usually, ganun yung siniset up. Pero, pag set up nun sa server, hindi yan siya ganitong way. Usually talaga sa pag-set up ng first, talaga na pagpa-boot ng server or pag-set up ng operating system. So, kailangan i-set up mo na yun siya. Merong RAID controller o may RAID na software na pang-configure nun bago siya maging RAID. Unlike dito, hindi na to siya. Kaya nga ang
process nito, i-backup natin kasi hindi ganun yung process ng pag-setup ng mga RAIDs. So, hindi ko siya mapapakita sa inyo kasi working yung mga server natin. So, itong server na to is although working, pero hindi kasi ito siya dedicated na server. I mean, hindi talaga siya server na hardware. So, it's just a PC na ginawang server. So, pag inano mo talaga na yung server like IBM, Lenovo system, Dell, HP, na server talaga, server type. So, may encounter mo nun yun sa BIOS niya. So, i-prompt na yung kung may setup ka na na RAID. Tsaka marami namang software din or maraming applications na gumagawa ng ganong kahit na hindi mo set up. Pero hindi ko ba siya na-try? Ang alam ko lang ito sa Windows, sa mismo, sa Windows or sa hardware niya mismo na RAID. So, malapit na. 77%, guys. So far, ito yung pinakamahaba natin na video. So, kinonpack na natin ulit. Ulitin ko lang na may cover siya ng cloning the disk, set up ng RAID 1, tapos set up ng Windows Server backup. Data transferred is 44.53 disk. So, hindi pala siya full. Yung laman lang talaga, hindi yung full partition. So, kung ano lang laman nung disk. Sa system kasi nito, itong function nito is an Active Directory, ADDC, or Domain Controller. So, ito yung nagko-control ng lahat ng workstation na naka-register sa domain. So, hindi ko na lang papakita. Later na lang sa mga videos, yung for example, yung group policies, kung anong gusto mong rules on the workstation side. Kung gusto mong i-block yung mga USB ports, mga ganon. Tapos, hindi maka-install. Tapos, kung ano lang yung gusto mong, yung parang, talaga siya, yung controller siya ng mga PC. So, doon mo siya magagawa. Bawal mag-install. Tapos, kung gusto mo ganito lang, parang ma-customize mo siya. Pero basic lang naman yung mga settings naman doon sa domain controller. Hindi pa masyado advanced yung setup nun. Pero helpful siya, especially sa mga company. Kasi kung hindi mo i-register sa domain, yung parang may accounts, siyempre yung mga users, pataka or kahit ano lang gawin sa computer, install lang ganito, install lang ganyan. Tapos, modify ng mga settings na hindi naman, kung saan pa, hindi sila authorized. So, with Active Directory na controller, pag nasa domain siya, tapos sinetan mo ng group policy, so hindi na nila magagawa yung ganun. Depende sa depende sa gusto ng management or sa gusto mo as network or system administrator. Tapos, marami ring function itong Windows Server. Like, yan, marami. DNS rin pala to. DNS server, file and storage services, or file server. Mayroon siyang Hyper-V. Tapos, yung IIS, or yung gusto mo siyang gawing files, web server, then print services. So, yun. 97%. Malapit na, guys. Konting taste na lang.
Hindi ko na kinat para diretso-diretso. Mahirap mag-edit. At least kung tinapos nyo to, di marami kayong matutunan. 99%. Backup done. Backup done na pala. Sorry. Hindi pa 53 na lang natin. Yan. Okay. So, completed na. Dito nyo sa status, completed na guys. So, okay ko na. And then, check natin na. Sa C. Ay, saan natin yun nilagay? Sa G. Open ang G. Yan, Windows Image Backup. So, ito na yun. Laman. So, ngayon, ito na yung ating let's do this, guys. So, itong C, add mirror, disk 2. The operation you selected will basic disk to dynamic disk. So, if you convert this to dynamic native, able to start installed operating system will set the current. Sige, yun na yung sinasabi ko dito. So, try natin. Plug and pray. Guys. 1, 2, 3, go! Let's check if mag-work. So, ipoprove natin dito kung okay yung Oh my god. So, nag-set na simple volume. So, ito na. And then, itong isa, hindi na siya pwede. Yung reserve na lang. Ayan. So, may free siya. 164 gig. So, yun na. So, resyncing na siya. Let's check if reactivate disk. So, check natin guys if nag-work. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi. Hindi. Wala ata. Cancel. Syncing. Wala kasi siyang percentage. So, hindi talaga siya possible. So, ngayon, dahil hindi siya possible, we'll remove the disk. Okay. Alisin natin yung mirror sa this one. Okay. Oops, hindi pwede. This 2. Oop. So, yan. Ito na lang yung ating mirror. Oops. So, yan. Let's check kung mag-sync ulit. Feeling ko matagal lang siguro. Syncing of drives.
Matagalan talaga siya. So let's check. See. Activate disk. So, yun na guys, pag ganito means, ano na yun siya, yung naka-raid or naka-mirror na. So, let's restart it to see if nag-work ba yun siya. Okay, close. Reboot. Restart. Settings. Turn off power. Start plan. Software reconfiguration. Okay. So, yun guys, naka-restart na po tayo ng server. Let's check if na ano ba siya. Oh my god, medyo haggard na tsura ko guys, sorry. So, resyncing pa rin yung status niya, pero yung ating C pa rin yung nagbo-boot. So, wala naman siyang problema. So, ito na, okay na. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. Hope may natutunan kayo sa episodes for today. So, if you like this video, kindly hit like. Pwede rin thumbs down kung hindi kayo nagandahan. Then, if you want to follow my videos, kindly hit subscribe. And if you have any comment, suggestions, or reactions, kindly post comment below. So, abangan naman sa sunod na videos, yung ating tech vlog or anything vlog about IT. So, salamat guys. This is the Twixter. I'm out.